Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Let it snow! Let it snow! Umuulan na naman ng snow! Huy! Welcome back! Ayan, hala, yung aking wallet nakalimutan ko na naman dun sa loob, pero I don't need wallet naman today. Wala naman ako ibang pupuntahan kundi sa work lang. Yes. Ha? Mita. Okay. Put your pupo. Tinapon mo lang yung pupo mo eh. Pag nahulog yung pupo, tiway si pupo. Ay. Yan, umuulan ng snow. I-on ko muna yung sasakyan para habang nagtatanggal tayo ng snow ay umiinit sa loob. Hala, kahit anong aga namin ni Mixo lumabas, no? Hindi talaga namin tumatsimpuhan tong tamang labas ba? Yan, i-full ko na to. 8:36 na. Lumabas kami doon ng anong oras na yun? Nagbihis kami ng 8:15 para makalabas kami ng maaga. Ang ending, ito pa din ako. Yes. Ha? You go inside. You go inside. Malalamig na daw siya. Kasi hindi ka naglagay ng ano mo, gloves. Yan. Lesson learned, Mixo. Basa siya na snow. Ito yung mas nakakatakot i-drive. Basta basa na snow kasi slippery siya. Sige. Okay, magtanggal muna tayo. Magtanggal mo si mama ng snow. Back to work na tayo. Dahil umuulan ng snow sa labas, tinago ko na yung sasakyan ko dito. Para mamaya ba, hindi na ako magtanggal-tanggal ng snow. Hello eh. Excited ako sa work. Excited ako kung madami yung aking lilinisan today. Sana kunti lang. Para hindi ako masyadong mapagod dahil galing tayo sa sakit. Tignan natin. Dapat na pa ako alas 8. Sabi ko, hindi ako makakapasok ng 8. So, 9 ako ng work. And welcome back. Wala, hindi pala ako nakalagay ng lipstick ko eh. Ayun. Buti na lang. Dalawa kami dito. Mag-ano lang ako. Ako yung maglilinis. Yung kapartner ko ang mag-change ng beddings namin ba. So, mas easy lang siya kumpara yung ako talaga whole room ang gagawa. Kaya lang, medyo madami ang lilinisan namin. 24 rooms, pero yung isang floor doon, konti lang sa kanya, 6 rooms. And then after niya doon, kailangan niya kami tulungan dito. Kasi yung kasama ko yun, mabagal yun eh. Aabutan ako ng bukas ng pag siya kasama ko. Trainee lang namin yun siya dito. Kaya alam nyo na, pag trainee, hindi nagpapakitang gilas. Tamad-tamad style. May 2 trainee kami dito. Yung minsan, may inis ka lang pero no choice dahil hindi naman nila obligasyon na mag-work ng mabilisan dahil nga trainee lang sila. Walang sahod. Yung government na nagpapasahod sa kanila. So, no choice. Asan pala yung mga ano dito? Ay, yung lagayan ng sabon. Wala na akong makita. Lagyan ko muna to ng ano, plastic yung aking cart para makapaglinis na ako. Malapit na ako matapos mag-work. Kanina pa ako dito eh. Anong oras na ba? I think alas 3 na. Ayan, alas 3 na nga. Last na to siya. 4 kami dito kanina. Dahil nga, sabi ko dun sa ka-workmate ko na naghihina pa ako ba. Hindi pa talaga ako totally okay. So, merong pinapunta dito kanina. 2 nag-change ng beddings. Tapos 2 kami naglinis. So, at least, kahit papano,
medyo madami man yung aming nilinisan, hindi ako masyadong pagod today. Kanina umaga talaga, parang nabigla yung katawan ko kanina. Hindi pa yata ready mag back to work. What can I do? Sa bahay okay naman ako, wala na akong sakit. Pero dahil galing tayo sa COVID, yung ating energy ay hindi siya basta-basta bumalik ba. Binasa ko 2 to 3 weeks pa daw yung parang maging back to normal talaga yung ating katawan pag galing tayo sa COVID. Naalala ko din yung first namin na ano ni Pars, COVID. Ang hirap din nun. Ano ba ito? Bakit ayaw mo magpaganyan? Yung ating camera nun, nag-blink-blink na naman siya. Nag-blink-blink na naman yung ating camera dyan. Ayan. Hindi masyadong madumi yung mga kwarto ngayon. Meron kasing time talaga na ay as in, grabe. Mga burara masyado yung mga guests. Pero kasi nagbayad sila, wala tayong magawa dyan. Dahil nga nagbayad sila, so magdudumi at magdudumi yan ang mga yan. Yan. Tapos yung weather natin sa labas, gusto po, grabe ka, grabe ka, lonely, masyadong madilim. Hindi siya magandang panahon ngayon. Whole day talaga siya, yung panahon natin kanina na lumabas ng bahay. Yun pa din. Yan. Kunti na lang. At ako'y makakauwi na. Daanan natin mamaya si Nixo natin. Para hindi din sila lumabas ba. Namiss nyo ba ako magtrabaho? Dahil ako, namiss ko yung trabaho ko. Kaya lang, kailangan magdahan-dahan. Naisipan ko nga punta ng dumpster, tapos kanina umaga, nahihina ako. Huwag natin abusuhin yung ating katawan, Mars. Galing lang tayo sa sakit. Magpahinga muna tayo. Huwag muna natin patayin yung ating katawan sa kakatrabaho. Sabi nyo nga, ang pera ay nakikita. Pero yung katawan natin, minsan lang to. So, kailangan patanuhin. Kailangan alagaan yung ating mga katawan. Hello. Last na po. Maliit lang kasi ito ng mga kwarto. Kanina talaga ay naglilinis ako. Usually, yung maliit na kwarto, usually pag naglinis ako, and then, meron akong ka-workmate na nagbe-beddings, klinis lang talaga ako. 10 minutes, tapos na yung aking linis. Kaya lang, dahil medyo masama yung aking pakiramdam kanina, parang naghihina pa ako ba. Yung isang kwarto, nililinis ko siya ng 20 minutes. Dahil hindi ko talaga kaya magmadali. Yung parang hinahabol ako ng hininga. So, hinayaan ko na lang kung saan hanggang kaya. Yun na. Huwag na masyadong hyper Mars na alam mo naman kulang ka sa energy. Ayan. So, tapusin ko lang to dito sa CR para makapag-map na ako. Grabe yung panahon, no? Madilim. Alas 3 pa nga lang, pero madilim na. Ayan. Yung isa kong ka-workmate doon, hindi pa siya tapos. Naglinis din siya ng CR. Hindi pa naka-beddings. Siguro, tulungan ko siya pag tapos na ako dito. Tapos na yung ating araw dito sa work. Tamang-tama lang yung ating sasakyan. Hindi na naman siya natabunan ng snow dahil pinasok natin dito sa loob ng building. Minsan kasi mahiya lang ako mag-park dito everyday dahil
everyday din ako manghihiram ng card dun sa reception. So pag ano lang, pag puno dun sa labas at wala akong maparkingan, dito ako sa loob nagpa-park. Ay, thank you Lord. Natapos ko din yung aking araw today. Na walang masyadong masamang pakiramdam maliban kaninang umaga na medyo naalon lang ako ba. Parang nanibago lang siguro yung katawan ko dahil ilang ano din ako nag-work. Bakit yung aking sasakyan nag-alarm na wala dito yung susi? Ayan, okay na siya. Minsan nakakakaba tong sasakyan ko ha. Kahit andito naman sa akin yung susi, nag-alarm siya na wala dito yung susi ko. Ayan, labas muna ako. At guratsa tayo doon kay Mixo natin. Si Pars kanina tumawag siya, nangumusta. Kumusta daw ang aking trabaho. Sabi ko nahirapan lang ako dahil nga nakarest ako ng ilang days. I think 8 days din ako sa bahay. So kanina medyo nanibago yung katawan natin. Wala pang sigla, wala pang lakas. Katakot dito minsan mag-park sa loob kasi ang liit ng daan. Palabas na. Ayan. Hindi ko talaga ma-perfect to bang sasakyan ko dito na itabi. Muntik na mabangga yung aking salamin. Kasi minsan hindi ko abot. Kailangan ko tanggalin yung seatbelt ko para maabot ko. Muntikan na tuloy mabangga yung salamin ko dito sa hulugan ng card. Sus, yung ating Mixo dun, oh. Sus, ang cute. Ay, dito ako sa kabila nag-park. Dahil sinilip ko muna kung andito sila sa labas. Nagtago na naman siya na nakita niya yung nanay niya. Ayan na naman sigurong umuwi. Nagtago nga eh. Nagtago ang Mixo. Mixo! May! Minana. Ayaw ba umuwi? Grabe. Ang putik dito. Dodo. Ayaw niya na umuwi ng bahay. Diyos ka po. Ayan no, dito ang puti. Maputi na dito kasi ang snow whole day. Ang Mixo ayaw talaga umuwi. Nilalamig na ako. Oh. Buti naman at nakinig ka na ha. No, I can't carry you because you are so wet. Naglaro sila dun sa kubigan talaga. Ito oh. Buti na lang dalawa yung pants na dinala ko ba. Yung panglabas niya. Kanina daw umaga sobrang ano daw nito. Sobrang dumi nila nung classmate niya kasi nagdaro dyan sa yard oh. Sobrang basa kasi parang putik na talaga yung yard nila dyan sa likod dahil sa weather natin na basa, ulan. How are you na? Madilim na talaga. Umiiyak na yung ibon. Ayan, iano ko lang tong ating wiper para bukas ba mabilis ko lang malinisan yan if ever man na kakapal na naman ng snow. Ganyan oh. Dapat kasi ganyan yun siya palagi. So sala, ang lapit pala ng aking parking dito oh. Muntik ko na masagasaan yung electric ano dyan. Ano ba tawag niyan? Yung pang charger ba? Tapos yung aking liston natanggal. Mixo, where is your hat na? Put it on. Oh, give me. Nainitan na to siya ba? Kasi nagtanggal ng ano niya, hat to or yung sombrero.
ha, kasi mahihirapan si Maring Queenie sa kalisod. Wait na. Ay, di ka mo kama ay ole. Ang dami mong arpi ah. Reklamo siya kasi hindi natabunan yung tenga niya. Ikaw ha, busi ka talaga. Bakit yung bata napaka-busi? Ayun oh. Asa na yun? Sa isip na naman siguro nito mag daro-daro dyan sa snow. Makulit natin na mixo. Pero love ko yan. Love na love namin yan ni Pars. Kahit makulit yan. Hindi talaga maiwasan sa bata na makulit. Yun yung nagpapasaya sa atin. Basta yung ating mga anak ay makulit. Ano? You don't feel cold na? Ha? Kasi ako, nalalamig na talaga nak. Naka-leggings lang kasi ako eh. Ay, palalong sa kenda. Ah, yo. Oh, what you will do if there's some snow? There. Hello. Yo. So that our ay sus. Sabi ko ipagpag yung kanyang snow. Sus, dyan, may agenda talaga to siya o kung saan niya ipagpag yung snow. Tara na. Let's go. Are you hungry? Do you want to use... Ay, kita ayaw din ako. Okay, come. Let's use hagdanan. Maghagdanan kami ni Mixo. Mahal na kiss. Okay, we just use the hagdanan. Ha? Ano? Okay. Yo. Gusto ko yung aking activities ba? Gusto ko ma-improve yung aking energy. Ito, parang exercise din naman itong gumamit ng hagdanan or maglakad dito sa hagdanan. Biala? Yo. Second keros. Nag-mix ang English. Second. Tapos ang floor keros. Second keros mixo. Yan. Init. Good job, Mixo. Hey, we are here na. This is ours. That's our neighbor. Sa taksi yan. He's so wet. Anong sata? Sa Taranta. Yo. Mo ay ukeli. Mo ay. Linis si Pars natin. Pokasin talisay na Ay, Init. podcast. It's already dark outside. Niin on mie huomasin ka. Mie sytytin kynttilöitä vähän. Dilim na talaga sa labas. Ay, grabe. This is winter. Madilim. Tanggal muna tayo ng jacket. Mixo, are you hungry na? Very fast answer, no. Sittenhän miksi on nyt sen ruoan. Yo, we have that ground meat. Joo. Nagluluto si Pars na Finnish food. Nilabas ko yan kahapon, hindi lang na luto. Oh, meron pa tayong fried rice rakas. On sitä mä söin. Still have. Hey, did you remember your garlic bread? No. I think I did it. It's still there. No, it doesn't. I'm sure now it's fine. We can heat it a Yo, you little. can hit. Yung garlic bread niya ba? Ano na yan dyan? Isang araw na yan dyan. Nakalimutan. Okay, we have again mga advertise. Daming mga kasi Black Friday is coming. Nagsindi pa talaga siya ng kandila. Wala ba tayong? Wala ba What is our peeling knife? We have peeling nut. The other one that what you like mix Yeah. and put it. The second. Oh. Because he helped me. Joo. And he said, Siinä. Mama, I put it here. Because the right place, sabi ka niya. Jaha.
Do you need help for that? Ha? Maybe not. Tanggal na yung ano, nilipat ko na yung aking isang rubber plant dito, oh, para maarawan talaga siya or maliwanagan ba dahil dun sa ano natin, sala, hindi siya masyadong maliwanagan dun. What we have here. Rakas, are you a member of that club card, Talk Money? Yeah. Ah, you have card. No, it's phone number. Klubi. They called it Klubi. Yeah, it's phone number based. Oh. Ah, kasi sayang ba? Yung ano pala, yung binili kong lipstick, yung nagpunta tayo ng Talk Money, akala ko talaga nakasave ako nun. Nung chinek ko yung resibo, ang original price niya ay nasa 10. And then, nung tinignan ko, hindi pala siya naka-discount pag wala ako nitong yung bonus card nila ba. Kaya pala. Oh, sabi ni Pars, pwede daw ako mag-register ngayon sa cellphone. Para pag napunta ako doon next, meron na ako. Tässä tällaisessa katakka päälle. Joo, pitäisikö lähteä? Niin voi laittaa. I feel cold. Nag-jacket na ako. Tapos, kapal na ano. Hindi, ni Pars yung ating fireplace. Yun. You don't feel cold? No. I don't know, I feel cold. On tällaisessa katakka päälle. Gaano baka lamig dito sa loob? It's 22. 22 naman siya, pero para sa akin, malamig pa din. Nag-inom na ako ng kape. Kasi maya-maya, tiklopin ko yung labhan namin ni Pars. Do we still have laundry there, no? Huh? Do we still have laundry? You hung. No. Is that all? Kaikki on already hung. Ah, okay. Nyt täytyy hakea vaan sit ylös. Okay, Ne go. kakailut, mutta mene vaan. Go to toilet na. Mixo, can you put socks na? And, ayaw niya daw. Magkape tayo para tayo ay mainita. Mamaya nito mag-warm na. Dahil ni Pars yung heater namin dyan. Nakabalot na ako kanina dyan sa sofa. Naghiga-higa. Nakatulog pala ako ng 30 minutes kasi ang lamig. Ayan. Naka-on na siya. Dahil I feel cold. Ay, ang sarap dito oh. Magtampay kasi mainit. Yung ano dyan, ilaw lang po yan siya. Hindi po yan siya. Totoo, fake yan. Binili namin to ni Pars. Nung first winter. Tama ba? Dumating ako dito winter time, November. And then that time, lamig na lamig ako kasi hindi ako sanay sa panahon. And then, asikan winter time ko dito, ayun, nagpabili ako kay Pars nito. Dahil nga, nilalamig ako minsan. Kahit anong baluktot ko, nilalamig pa din ako. Kaya yan ang naisipan ni Pars. Bilihan ako ng heater. Which is work naman. Kaya lang, hindi namin siya ginagamit palagi. Dahil mahal ang kuryente. Lalo na ngayon. Nagmamahal yung kuryente. Pero maganda yan. Like, example dun sa bahay ni Yani. Yan ang ginagamit ni Yani dun sa kanilang sala. Pampainit. Tapos buong bahay, umiinit na siya. Meron lang silang ano doon, yung sa kuryente. Minsan lang nila ginagamit yung kailangan na talaga, pero most of the time, ang gamit nila ay yung sa kahoy talaga. No? Kita ko talaga sa ano ko ba? Balahibo ko na nilalamig ako. Nilalamig tapos naka-short. Inom muna ako ng kape para malamigan. Grabe. Very talkative, Mixo. Very talkative. Ayan, medyo uminit na yung aking katawang lupa. Magtiklop na tayo ng mga damit.
Para naman, para hindi na to abutan ng 2 linggo dyan. Kasi pag matagal na dyan sa basket ba, yung damit ay sobrang, ano ba tawag niya, makunot. Makunot ba? Tama ba sabi ko, makunot. Yung wrinkles na siya ba? Kaya ngayon pa lang ay magtitiklop na tayo. Meron pa nga dun sa baba. Kasi nagkasakit kami ni Pars, walang gana maglaba. Sino naman gusto maglaba-laba na masama ang pakiramdam? Gusto ko yung ating camera stand pag dito sa bahay. Dahil yung ginagamit ko yung mataas na talaga ba? Diyan ko lang tayo pwede ilagay. Pwede na. Pwede na tayo magchismisan dito, di ba? Namiss niyo po ba ako kachismisan? Dahil ako, namiss ko kayo kachismisan. Ooh. Ang bango. Ang ganda talaga gamitin nung vinegar na ilagay mo sa damit pag naglalaba ka. Mawawala yung amoy niya ba? Bango. Parang fresh kahit hindi na kami gumagamit ng mga pabango. Amoy fresh pa din yung ating mga labahan. Ang ganda pala itong 90 days fiancé. Meron kaming pinanood dito last time ba na tawang-tawa kami ni Pars. Dahil yung mukha niya ay puro na ritoki. Hindi maganda yung ritoki. Gaya nun si Jinky Pacquiao. Dati maganda yun siya. Ngayon yung lips niya ang pangit na. Ganyan na siya lagi. Parang nakagat ng bubuyog. Tapusin ko muna to. Sumakit na yung aking likod dun. Uy, asan yung isa? Nahulog. Pinalabhan ko kay Pars yung mga cover ng upuan. Ito dahil madumi na siya ba, nawala man yung dumi niya, binabad ko muna siya doon sa detergent, yung pangtanggal talaga ng dumi. Ayan, wala na. Yung leather, maganda siya, kaya lang tuwing winter, hindi rin siya maganda. Ewan ko. Yung leather ba, hindi pala to siya maganda na upuan. Pag winter time, malamig siya. Pag summer naman, mainit sa balat. Hindi siya maganda na hindi lagyan ng cover. Hindi dahil iniiwas ko siya sa dumi. Na-realize ko pag tuwing umaga, nilalagyan ko ng towel nung nilabahan to ba. Kasi nga, lamig sa balat yung leather. Ayan. Puti na naman siya. Tapos, dumihan na naman ni Mixo. Asan kaya ang dalawa dito? Kulang siya kasi 4 eh. Tapos, yung upuan ni Mixo dito, yung pula, wala na. Tinanggal na namin. Doon. Dahil, hindi na po siya kasya. Malaki na daw siya. Meron yung one time, iyak siya ng iyak. Kasi, hindi na siya makaalis doon. Kailangan namin siya tulungan dahil lumiliit na yung upuan na yun ba. Doon siya sa barbecue namin or sa balcony. Dalawa kasi ang gano'n ni Mixo. Yung isa andun sa lola niya na binigay natin doon kay Ate Julie. Ayan. Ayan. Maganda na lang ulit yung ating upuan. Malambot na siya upuan. Hindi na siya malamig. Hanapin ko pa yung isa. Pero ang pagkaalala ko yung isa, nalabhan na yun. Dito nga. Tapos, yung isa dyan, ipalipat ko yan kay Pars. Yung same kasi na upuan namin, andun sa harap. Dahil nung naglagay kami ng mga upuan dito, sumusobra naman siya. Sobra ng isa. Ngayon wala na yung upuan ni Mixo. Pwede na ibalik dito yung isa.
Nalilito ako dito. Ah, ito pala yung sabi ni Pars na hindi siya natanggal. Kasi oil pala to. Ayan, Kala ko natanggal lahat. Ito pala yung sabi niya na merong isa na hindi natanggal talaga yung dumi. Mantika. Paano ba tanggalin yung mantika sa damit? Baka po pwede naka-comment kung ano yung pwede ilagay pag merong mantika yung damit. Kasi meron din ako mga damit doon na t-shirt ba na hindi natanggal yung mantika. Paano kaya yun siya? I have no idea kung paano tanggalin. Alam mo, ang pangit na ganito. Ayan o. Hayaan na lang. No choice eh. 4 lang kasi yung binili ko nito. Dapat pala may extra. Ayan. Mixo! Yung ating Mixo. How are you, Mixo? How are you? Hiya-hiya pa siya. Niluto ko pala yung niluto ni Pars kanina. Oh. Ayan oh. Minix niya lang naman yung meat and mashed potato. Sumakit na yung aking likod doon habang nagtitiklop ako ng damit. Hindi ko talaga kaya mag-upo ng matagalan na may ginagawa. Hindi ako pang office. Pang cleaning lang talaga si Maring Queen ninyo. Mas sumasakit yung likod pag nakaupo, hindi may ginagawa. Pero naman yung iba nang gustong-gusto sa opisina, malamig dahil nakaupo lang. Pero ako ayaw ko yung ganun. Gusto ko yung may ginagawa talaga. Yung na-exercise din yung katawan ko ba, yung galaw-galaw, hindi yung puro upo lang. Katakot naman po kandila ni Pars dito na silindihan. Maitim. Hala. Kailangan pala namin ni Pars magsindi ng kandila dun sa sementeryo. Dahil nung araw ng mga patay, hindi kami nakasindi ni Pars. At yung tatay ko, 2 beses po siya dumalaw sa aking panaginip. Nagtampo yung aking tatay dahil hindi ako nagsindi. Yung pag meron kaming time ni Pars, pareho kaming pupunta doon para magsindi din ng kandila. Kung maitanong nyo po, asan ang libingan ang kanyang tatay? Dahil yung una niyang tatay talaga, yung biological father niya is wala na. So yung stepdad niya na nagpalaki sa kanya, yun yung naabutan ko. Namatay siya ng 2017. So naabutan ko yun siya. At yun yung first time ko dito sa Finland makaranas ng libing nila. Iba yung libing nila dito. Pwede ka mamili na ano ba yun? Yung sa abo. Yung sunugin yung katawan mo. Ano ba tawag nun ha? Nakalimutan ko. Tapos yung diretso ka talaga sa lupa na may kabaong. Yung sa stepdad ng ating Pars, sinunog yung katawan niya. And then, tinapon namin doon sa may dagat. Walang ibang nakilibing. Yung di gaya sa atin na may kaibigan, may family. Wala, kami lang nun. Si Bienan, ako, si Pars, tapos yung 2 anak ni Pars, and then yung 2 kapatid ni Pars. Kami-kami lang talaga. Tapos yung stepdad niya, merong anak yun na 2, puro lalaki. Hindi nga nagpakita eh. Nagpakita lang sila nung tapos ng malibing. And then, hindi libing, yung matapon na namin dun sa dagat ba. Mga after 1 week na nun, at yun lang, tinanong lang nila kung merong iniwan yung tatay nila sa kanila. At that time, wala mang iniwan sa kanila dahil yung bahay nila dati na nasa baba, bago lumipat sila dito, nakatirayan siya dyan sa yung row house, yung same like Julie, ganun. Yung binili pala yan nila nakapangalan sa pangalan ni Bienan. So, walang nakuha yung mga step kapatid ni Marco. Ang sakit naman nun sa
puso, no? Yung dadalaw ka lang or papunta ka lang or para magtanong kung meron bang iniwan sa amin ng tatay namin. Pero yung sympathy ba na pumanaw yung tatay, hindi man lang sila nagpakita sa amin. Grabe, doon ko talaga naramdaman na, ay, grabe pala yung ano talaga nila dito. Hindi sila family-oriented, di gaya sa atin na kahit mga pinsan, auntie, pumupunta sa huling araw ng ating mga mahal sa buhay. Pero dito, wala sila. Kaya nung sa father ko talaga, inano ko talaga si Pars na uuwi ako dahil next na uwi ko, hindi ko na makikita yung tatay ko. At least, sa huli, nakita ko siya, hawakan ko yung kabaong niya. So, at least that time, pumayag si Pars. Ayaw ko muna magkwento about sa father ko. Siguro darating din yung time na ikakwento ako ano nangyari doon sa tatay ko. Madami kayong mga tanong after nung pumanaw yung tatay ko. Pero I can't share the details now kasi parang medyo masakit pa siya sa akin. Ngayon ko na talaga nararamdaman yung sinasabi ng ibang tao na mag-move on ka na, patay na yun. Kasi dati ang daming nagsabi na mag-move on ka na, nawala na yung tatay mo. Alam mo, yun ko talaga siya na-realize na easy lang sabihin na mag-move on, pero deep inside, ang hirap. Mahirap po siya na mag-move on. Although naka-move on na po kami, pero may time lang talaga na nagpa-flashback. So, darating din po ang time na I can share it with you mga Mars and Pars, what really happened, but now I can't share it kasi minsan pag napapag-usapan ko, nababanggit ko, parang naiiyak pa talaga ako. So, I need rest because my back is hurt of that folding clothes. Okay. Miss Dalisarot like kayo. Ay, we can cut now. Nagpaano pala to si Pars? Nagpa-cut ng hair ba? Nakalimutan ko. Okay, Pars. I just maybe use the other one. I was planning to remove this Okay. because it's hard to remove from the fabric. Okay, as you wish. Magpapakat si Pars ng buhok sa atin. This is really easy, this camera. Yeah, Like, it's nice to stand. You just can carry it everywhere. Yeah, very handy. Okay, can remove your head now. Yes. I will return it when I'm done. There is something too much in above my shoulder. Me too much. Too much stuff above my shoulder. So you can remove my hair. Okay. Are you sure? Yeah, go ahead. So you have date? Why you need to cut your hair? Because you can see how it is. No need to have date. Show to them. Then. No. Nahihiya si Pars. No, they can see. Dito kasi. But this is the worst side. This is so. Yeah. Dito Seriously. mahaba And na. also like. Yo, now. Yeah. After 5 minutes, you will be handsome again. Yeah, okay. Okay. Now. Sounds good. Oh my God, Rakas. A cut wrong. Yeah. It also has happened. Yo. Si Mixo natin, kung kailan matutulog na, nagdadrama na, gutom daw siya. Kainin ko konti ng tinapay. Kasi baka magising din to ng madaling araw, maghahanap ng pagkain. Bigyan ko lang siya ng tinapay. Ito parang, ano to siya ba? Ito, nagmana talaga to sa tatay niya na bago matulog, kailangan mag-snacks. Kasi si Pars natin, bago yan siya matulog, nakakain pa yan ng tinapay. Dahil pag hindi yan siya kakain, magigising yan siya ng madaling araw para kumain. Bread lang naman at yung ganito ang ilalagay ko. Ayan. Ganyan lang. Yan lang naman ang pagkain nila ni Pars pagdating sa tinapay. Bread for our mixo. O sige na. No play.
Sit properly. Sit properly. Sit properly. Don't eat just the ham. Eat also the We got ham. ham. That one up. See? Yo. Nam. Nami, oh. Use tissue. Ito, may tissue na nga. Minsan, yung ginagawa niya, pinapahid dito sa bangko or sa upuan. You eat fast na, oh, because soon it's already 9. Kailangan to gumising maaga bukas dahil punta daw sila ng church. Mga 8:20, hatid ko daw siya. Kasi usually lumalabas kami dito ng 8:30. So, bukas, kailangan mga alas 8, mag-ready na kami or mga 8:10, dapat nakalabas na kami. Simpo ka. Eat also this, oh, that side, not just the ham. Ito, ang palaman lang talaga kinakain niya. Meron akong biniling croissant na may ano tawag nun? Sausage sa gitna. Ang ginawa ni Mixo, tinanggal yung sausage, yung tinapay, nilagay sa plato, ang kinain lang yung sausage. Oh, just use the tissue ba? Not your, jacket just like that. It's not nice. Always use tissue. That's why I give you tissue. And you use this to wipe your mouth. And if there have something in your hands, you use tissue. It's dirty because it's not nice. Every time you eat and there have dirty, you do like this and this. It's not nice. Oh, papa. Use tissue. No, you're easy. Just wash the chair cover. Sige na. Just nagpapakyut. Matutulog na ang ating Mixo. Humot. Ulan lahela. Ulan lahela. Sabi niya, ang lapit daw natin sa kamera. Kasi yung ating kamera, pag dito sa bahay, nilalagay ko siya sa itong malaking camera stand ko. Urata. Let's put some, cream. Yes. Lima. Yo. Para hindi mag-dry. My left hand. Ha? And then I made the left one. You dance daw, be? How is the working? What the high? Ha? I want the daily. Eh, ano ikuhan nila? Never know the daily. Pakita niya daw sa inyo yung kanyang laruan. Lalo yan. Laruan. Toys. It's laruan means toy. Ano? Laruan. Lalo yan. Hindi pa man makalitok. Laruan. Lalo yan. Lalo yan. Lalo. Okay. Lalo na dito ay naman tikapot. O ihang. Ihay ka lang mo lang. Okay. So, okay, you go na there. Ayan. Good night na to them. Hatu. Good night na. Good night. Tuloy. Madrog ko hamang kira. Bye-bye. Yun, pinatulog ko na. Nag-iyak-iyak pa dahil ayaw matulog. Makatulog lang din yan siya mamaya. Sanay na yan siya matulog. Mag-isa. At dahil ako, merong trabaho pa doon. So, magtiklop muna ako ng mga damit para nakatulog na din dahil ako ay medyo pagod na din ba. Ay, natapos ko din yung aking gawaing bahay. So, dahil tapos na yung aking gawaing bahay, ako'y
na ng ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po. Please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next one. Good night po sa inyong lahat.